Hello everyone, my name is Gwen and welcome to The Gwen Way. We are going to talk about life, love, and travel during our 20s. And here is with me is my friend, Lauren. Okay, so ako si Lauren. Ako ay 20 years old at lumipat ako dito sa Western Australia year 2024, start of February. Sobrang bago na pala, no? Nakadating ako dito mga 2023 January din. Talaga? Pero nag-aral ako dito for 2 years para sa accounting. And ngayon, it's time for a change. It's time for a change. Naka-working visa na ako ngayon. So, I think with 2 years and 1 year experience, we can also share like, you know, kung ano yung pwede natin, ano yung pwede nilang i-expect dito sa Western Australia. So, we actually prepare some questions na sasagutin namin para lang magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga nangyayari dito during our 20s and even like kung ano yung buhay dito sa Perth. Bakit ka nga ba pumunta dito sa Australia? Well, actually, I didn't really want to go. Ayoko talaga pumunta dito. I lodged my visa 3 days before my school started. What the hell? Yeah, sobrang record nun kasi na-approve siya after 2 days. Talaga? Tapos yung flight ko, binook ko siya hours before na ano, parang target ko talaga umalis. Sobrang mahal nun. Ang mahal na girl. Girl, ayoko kasi talaga umalis. Talaga? Kasi dahil sa boyfriend ko. Oh my goodness, boy fee sobrang swerte mo. Ayoko umalis doon kasi akala ko talaga hindi siya matutuloy. Ay, Hindi ko inisip na i-grant siya ng ganun ka short notice. Kasi normally kailangan months. Pero nakikita mo talaga yung sarili mo na andito ka sa Australia or even outside ng Outside but Philippines. not here. Kasi when I visited here last 2023, ang dry kasi. So maybe it was this winter here. Na parang, lamig. Pero hindi naman ganun kalamig dito compared sa Sydney. Ano, parang mas malamig doon kasi sobrang dry. Wala naman kasing ganito na malapit doon eh. Mga beach. Pupuntahan mo talaga. Talaga? Yung Bondi na yun. Ay, talaga ba? Ang Hindi siya bongga ganun naman. kaganda. Para lang siyang Rockingham. Ay, talaga. So, ganito lang din yung view Ganito lang natin. din. Pare-parehas lang na dagat yan. Ako naman parang, as I told you before, nung una tayo magka-meet, gusto ko na talaga umalis ng Pilipinas. Parang minamanifest ko na talaga siya. Second year pa lang ako ng college ko. Inaaya ko na yung mga dati kong kaibigan sa university. Na, uy, punta naman tayo ng New Zealand, doon tayo mag-aral. Actually, may Really? plano na kami. Oo, nagplano na kami lahat-lahat. Inaya mo talaga siya. Inaya ko talaga sila. Nagplano na kami na, uy, punta tayo ng New Zealand. Ganito, ganyan. So, si Bakla, 2 years, second year pa lang ng college, naghanap na ng university. Naghanap na ako ng university, na-process ko na lahat ng papers ko. Isisend na lang pati yung pera. That time, kailangan ko muna matapos yung college ko, syempre. So, wait na naman ako ng 2 years. Biglang yung auntie ko nagsabi sa akin na, uy Gwen, maganda yung Perth. Try mo dito sa Perth para naman pagdating mo dito, meron kang pamilya, hindi ka malungkot. Parang ganon. So, kaya ako nandito sa Perth. Pero initially talaga, gusto kong pumunta ng either New Zealand or Canada. Ang reason lang talaga kung bakit hindi ako natuloy kasi yung ayaw nga ng parents ko na mag-isa ako, especially Again. again. 'Di ba? Mahirap siya. Sobrang hirap niya. Nung pagdating mo dito, ano yung na-feel mo? Ano yung parang culture shock or even like feelings na-feel mo pagdating? Siyempre nalungkot ako. Talaga? Feeling ko ako lang yung pumunta dito na malungkot. Kasi hindi ko talaga siya linalook forward. Hindi ko naman siya inasam-asam ng sobra. Ba't ka nag-apply? Andiyan na yung opportunity. Kasi ang backstory naman talaga dyan, kung bakit din ako pumayag. Is kasi ayoko mag-apply ng mga school sa Manila. Kasi exam, nakaka-pressure exam. Sabi ko, sa Australia walang exam. Okay, sige. So, kamusta ang Australia ngayon? Sabihin mo sa akin. Okay naman siya. Pero actually, noong una talaga, sobrang malungkot ako noon. Malungkot ako pumunta dito. Kaya tinry talaga ni na tito at tita. Labas ako para makita ko ano meron, ganon. Pero feeling ko ang pinaka talaga na. Ang layo talaga sa Pilipinas. Talaga? Like yung immediate family talaga. Oo. Sobrang layo.
Actually, kung tutuusin sa akin, ako nung pagdating ko dito, hindi ako sobrang lungkot. Sobrang saya ko, bakla. Tinanong ko pa nga yung auntie ko kung paano ako makakapag-commute. Kasi commute na ako. Galang-gala na ako. Gusto ko na agad pumunta ng city. So yung first week ko dito, nasa city lang ako. Ako pumasok ako agad eh. Sabi ko pa sa kaklase ko, how do I go here? Sila pa nagturo. Nung unang pagsakay ko ng tren, nanginginig pa ako. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Meron palang button na ipipindot para mag-open yung door. Akala ko rin ba? Nakatayo ako sa middle ng door. Lahat ng tao nag-aantay sa likod ko. Hindi ko mapinipindot. Hindi ako makalabas. So, sila hanggang sa makapunta ulit kami sa isang station. So, yun yung nakakatawang nangyari sa akin. Hindi siya scary. Pero like, sobrang epic and sobrang nakakatawa kasi galang-gala talaga ako pagdating ko dito. Although hindi pa nag-hit sa akin na, yung pamilya ko wala dito. Yun yung unang nag-hit sa akin. Ay, talaga. Parang ang layo, paano ko uuwi? Hindi lang siya, since nag-aaral ako sa Baguio, magbabas na ako pa uwi. Hindi na ako makabas pa uwi. Pero plan. Totoo. Yun yung isa sa pinakamahirap na experience ko dito. Yung alam ko pag namimiss ko yung parents ko. Although nag-hit siya sa akin mga 6 months after na. Yun na yung time na hirap na talaga yung hirap na ako sa uni. Tapos wala akong trabaho. Namiss ko yung nanay How many months ka bang ko. walang work? 6 months. Ako 8. Ay, talaga. Gano'n ka dali maghanap ng trabaho? Sobrang hirap. Huwag niyong pakinggan yung mga nasa TikTok na yun. Ang dali-dali lang. Ganito Apply yung ko lang ng gagawin mo. CV. No. It's so hard. They don't want you here. Kasi wala kang experience. Kasi wala kang experience. Ang laging prefer nila is yung Australian experience. And which is then like, yung full rights. Oo, na full kasi rights. walang restrictions. Oo. Lalo na yun. kasi as an international student, as you guys may not know, we are only allowed to work 24 hours A week. a week. So, sinong mabubuhay nun? Wala. Sinong mabubuhay nun? Tapos ang makukuha mo pang trabaho is yung, alam mo yun, hindi ganun ka laking sweldo. Parang minsan hindi pa minimum wage. Actually, may kakilala ko. Oo. Nagulat ako. Kagabi ko lang ito nalaman. Tinanong ko, kasi sabi niya sa akin, na-raise na daw yung ano niya, yung sahod niya. Oo. So magkano na? 25, 26, sabi ko na. Alam mo magkano sabi niya? 15. Saan to? 15. Saang lugar to? Oh my Wala, God, ano dito na lang din lang? sa Perth. Kung anong siya? 15! No way! Grabe! 15. I can't believe the $15. Like, really. It's so expensive. Getting a day rider here just to travel Perth in general, like a day rider, it's like a ticket. 10? Is it 10? $10. 10. So parang 1 hour niya na agad yun. Uy, grabe. At saka hindi ganun kadaling maghanap ng right job para sa'yo. May mga time na, Kailangan mo mag-testing waters muna. Oo. Bago mo is full on, yung Oo. Hindi mo masasabi. Oo. Ako nahanap ko yung trabaho ko dahil sa isang Pilipino din. Seryoso? Oo, yung manager na nag-ano sa akin, Filipino. So, doon nila nakita yung CV ko na okay, Filipino siya, ganyan-ganyan. Tulungan na lang ang kababayan. Ipasok. Ang bae! Ipasok siya, oo. Yung first job ko na yun, gasoline station. Tapos, kaya hindi ko siya maiwan kasi sobrang nag-grow ako sa place na yun. Sobrang dami ko nakilala sa place na yun. Sobrang ganda ng offers na yun. Love it. Sabi ko sa'yo, feeling ko milyonarya ako eh. Uwi ako ng uwi sa Pinas every 3 months. Sabi nga ng nanay ko, huwag ka nang umuwi for 5 years para naman mamiss ka namin. Kasi last 2024, umuwi ako 3 beses. Seryoso? Oo, sabi nga ng nanay ko, ginagawa mong baklaran lang yung ano. Kinukommute mo lang yung Pilipinas. Pero kung nagka-work ka, nagka-ano ka, okay siya. Kung nagka-work ka, sobrang okay dito. Ang dami mong mapupuntahan. Parang Actually, dun mo masasabi, ang laki ng mundo. oo. Actually, lahat dito, parang 1 drive away. Sobrang ang dami mong pwedeng ma-explore. Mas lalo na dito sa Perth. Dito sa Perth, oo. Kasi very nature. Very dito. nature. If you like nature or if you love beaches, there's a lot of beach here as well. Like where we are right now. So, It's very nice. very nice. We are at Rockingham Beach for sure, whatever you call that. Diba? So, sobrang ganda talaga dito. And, okay, when it comes to like, finances naman, how do you manage to, okay, let's say we have our aunties here, we're living with our aunties, how do you still manage your finances? Meron kang allowance or? No more. I don't have any. Ever since I started my first job last
nag-stop na. Kasi mas malaki pa yung kinikita ko. Isa sa allowance. Isa sa allowance. Ako sinustentohan ako ng tatay ko for Hanggang almost ngayon? for almost 6 months. Sobrang takot akong gumastos. Ako din, kasi kino-convert ko lahat. Kino-convert ko lahat. Oh, Tapos, wala na akong oo. ganito, mga ganon. Ang hirap din talaga. Sabi nila, pag nakapunta ka dito ng Australia, maghanap ka na ng trabaho, makakaahon ka. Oo. No, it took Not even almost a year actually. you. To really settle down here. To Yeah. really know. For me, it took me 2 years to move out. And with the help of my like ex-partner as well. So, sobrang thankful. I'm really thankful with my ex-partner and even like yung family ko, my aunties and uncles. Sobrang thankful ko kasi isa yun sa mga naging memory dito sa Perth eh. Parang isa yun sa mga tumulong sa akin kung nasaan ako ngayon. Hindi pa naman ako ganun kalaki pero I would say I am at the right place at the right time. Yeah. Sabi! No, and looking back, kung isipin mo, nakakarating mo lang dito, what year? 2023, and now 2025? Oo, Laki, diba? Nakatira na ako sa sarili kong bahay. Yung mga ganyan, may sarili akong business. Sobrang laking milestone para sa akin. Totoo. Pero, ayun na nga, pag paalis mo ng Pilipinas papunta dito, hindi siya ganun ka talaga kalaki. Kasi alam mo, may mga tao kang gustong punta, may mga tao kang gusto pang makasama eh. At saka, isa sa pinakamahirap, alam mo, lagi akong umiiyak nito dati. Yung pagbalik ko sa Pinas, ang lalaki na ng mga pamangkin ko, ng pinsan ko. Sabi ko, wala, ang dami kong na-miss na mga saya. Kasi sa Pinas, yung family ko kasi, yung pati yung ex-boyfriend family ko noon, sabi yung ano nila, yung event. Maano din? Ma-eventful sila. Tapos yun yung na-miss ko sa Pinas. Actually, so hanggang ngayon, connected pa rin ako sa ex-boyfriend ng family ko sa Pinas. Kasi which is good, kasi sobrang bait nilang pamilya. Hanggang ngayon, feeling ko, auntie pa rin ang turing ko para sa kanila eh. Oo naman. Hindi mo matatanggal hindi na yun. matatanggal yun. Yun yung na-miss ko. Kasi sobrang boring dito. Nung umalis ka sa Pilipinas and nandito ka sa Perth now, ano yung coping mechanism na ginamit mo para mas mabilis kang maka-adjust? Well, I feel like I did nothing, actually. You just grow from it? Yeah, parang alam mo yung sinundan ko lang talaga yung agos ng tubig. Kung paano yung ganito, yung ganyan. Hinayaan ko lang siya. Hindi ko siya finesse na parang kailangan kita i-ano. Pero kasi parang ginarash ko lang yung sarili ko pag ganyan. Talagang I took my time kung paano yung ano dito. Always kong iniisip na God's perfect timing, ganyan-ganyan. Yun lang talagang ginamit ko. I feel like siguro dahil always kong kausap ng family ko, back home, parating ko silang call. Siguro isa na yun sa mga bagay na ano. Pero never ko siyang parang inupuan na parang bakit ba ako dito? Bakit ganito? Bakit ganito? Talaga ba? I don't think nagkaganan ako na experience. Kasi parang inisip ko na andito na ako. Harapin ko na lahat. Pag tinignan ko sa likod, wala na. Kasi wala na akong connection doon. Hindi na ako nag-college doon. High school friends. Nagsisifade na rin. Kasi hello, anong taon na doon? Totoo. Ikaw ba? Paano ka nag-ano? Paano ako nag-grow? Actually, hindi pa rin eh. Eto nga oh. Ito nga oh. Struggle pa din, araw. Ano ba din? Nag-grow ako, I would say, sa gala ko. Sobrang independent ko dito. So, even yung auntie ko, sabi ng auntie ko sa akin, Gwen, kararating mo lang, hindi na kita nakikita. Parang ginagawa mo lang tulugan yung bahay ko. Pero hindi mo talaga, ano ba talaga, gusto mo tumira dito? Kasi uwi lang talaga ako ng bahay. Ang buhay ko talaga is study, gym, gala, or like do whatever, and then tulog. Tapos repeat again. Ganun lang talaga. So parang may part din na sobrang saya ko dito at saka sobrang bilis ko naka-adjust dahil ito talaga yung buhay na gusto ko. Kasi all throughout na nasa Philippines ako, yung parents ko kasi, I'm not saying they're controlling, but I would say they go on their way. Pinaganda! Alam ko, manonood ka dito. Alam ko kasi na parang traditional, very traditional yung family ko. Akin din naman. So, parang yung freedom na meron ako ngayon, na-experience ko na siya dito. Hindi sa Philippines, kundi dito. Yung money na meron ako, yung mga bagay na nabibili ko, even yung travel na ginagawa ko, ako na lahat ng gumagastos. So, parang isa siya sa pinaka
biggest success story ko ngayon, ngayong 20s ko. Iba yung independence, iba yung independence na nabibigay pag ikaw na yung kumikita. And of course, being here in Australia, what's good about here in Australia is the pay. That's true. The We're not pay, gonna lie. and It's hard even- to find a job. It's Pero hard the to pay find a is- job, but Yeah. when you find a good one, not the $15 one, please, not that one. Not but if you, 20. not 20, but if you find a really, really good job, You're gonna survive. you're gonna survive and you're gonna enjoy Western Australia. Like for real, you're gonna enjoy Western Australia, and you will be able to travel as much as you want. I just traveled like a year ago. I just went to like different country. I've been to Indonesia many times. I went to Singapore, Vietnam, and now I'm planning another travel next month. So hopefully we can go to South Korea. Di ba sobrang iba yung independence na nabibigay niya? Kaya kung nangangarap kayo na pumunta kung saan man yung lugar na gusto nyong puntahan, huwag kayong mag-aalangan. I would say, huwag kayong mag-aalangan. Gawin nyo lahat ng makakaya nyo para makapunta sa lugar na yun. Kasi iba yung fulfillment na nabibigay pag independent ka na. Parang nagiging independent ka sa decision mo. Totoo. Hindi ka nakadepende sa nanay mo na, okay, gusto ko gawin mo to. Okay, gusto ko gawin mo to. Iba eh. Iba yung nabibigay niya. Totoo yan. Okay, so this is our last question. What would you tell your, let's say, not 18, let's say your 15-year-old self 15. before you left home? Before I left home, No, what would you say? Like, Oh. ito naman mga bagay na to we never expected actually. Well, I expected, but pero hindi mo alam na mangyayari ba talaga to o hindi. Parang andun pa din yung uncertainty. uncertainty andun pa rin. Oo, so Siguro, right, kung sasabihin mo yung right before I left, that I'm proud of you. Kasi hindi mo akalain na aalis ka pala. Oo. Parang aalis ka sa comfort zone mo. Kasi sanay talaga, kung pagkain ko nga, yung, kunwari favorite food ko yung tuna. Kakainin ko yun ng isang buwan. Hindi ako magpapalit. Kung yun yung gusto kong breakfast food today, yun yun. So parang going to a different country, wala akong kakilala, kundi tita ko lang. Oh my God, I'm so proud of you. Kasi Ay, umalis ka talaga? na. Ako, I would say before I left home, I would say try everything na, like, do whatever makes you happy. I know, gasgas na tong saying na to, pero iba kasi pag nandito ka na sa ibang bansa, may priorities ka na eh. May sarili ka ng priorities. Parang to mo the point tinatayo na, talaga yung sarili mo. Oo. Ikaw lang yung andito. Oo, Nakadepende sa'yo lahat. do what makes you happy and enjoy every moment with your family. Kasi hindi mo alam kung kaya mo pong makabalik ng Pinas, kung may financial capability ka na makabalik sa Pinas, or even yung, kasi hindi mo, uncertain yung buhay ng tao. Hindi mo alam kung kailan mo makikita yung taong to. Alam mo, minsan lulungkot din ako para sa grandma ko. Kasi maka-grandma kasi talaga ako. So parang hindi ko, although masaya ako dito, may part pa rin na naiisip ko na, yung grandma ko ba okay sa Pinas? Ang tagal ko na dito, yung time nila, parang it's like running out na. Tapos yun yung kaya bago ako umalis, if I was that 15 years old, I would say treasure every moment, because at that time when I was 15, I'm always with my grandmother. I always run away from my grandmother. Sinusundo niya ako sa school, tapos may mga naliligaw sa akin. Nagtatago ako. Isa ako sa mga rebelding bitchesa. Alright, thank you for watching. We will release our second episode soon. Ituloy-tuloy lang natin ta. Bye! See you again.